In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mga kapatid, tayo muli nagbabalik sa ating gawain o sa ating pagpapahayag ng mga manuskrito. Nawa, itong pagpapahayag dito about sa ang Ebanghelyo ni Nicodemus. Naway tayo pagpalain ng gabay ng banal na Espiritu Santo sapagkat ito ang kalooban ng Ama sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Bago pa tayo magsimula, ay tayo po magbigay ng maiksing panalangin sa Ama, sa Anak at sa banal na Espiritu Santo. Amang Diyos, ako po'y dumadalangin sa oras na ito sa pamamagitan lamang ng Panginoong Kristo at gabay ng banal na Espiritu Santo. Ama, dinadalangin ko po ang bawat isa na nangangailangan ng kagalingan sa bawat may sakit, lalo na sa may mga corona na COVID-19 o coronavirus. Dinadalangin ko po ito sa inyo, Ama. Nawa, Amang Diyos, pamagitan din po ng Panginoong Kristo at gabay ng banal na Espiritu Santo, pagpalain nawa ang bawat isa ng kaligtasan mula yung papawid, pandagat man o panlupa man. Naway kapagkat patawarin niyo po yung lingkod sa aming mga gawa habang kami nabubuhay sa mundong to. Ito'y aking hiningit, dinadalangin sa inyo, O Mas, pamagitan lamang ng Panginoong Kristo at gabay ng banal na Espiritu Santo, sapagkat nasa inyo lamang po ang kapurihan, kadakilahan, kaluwalhati at kapangyarihan magpakailanman sa nawa. Maraming salamat po, Ama, Anak at banal na Espiritu Santo, sa nawa't sa nawa. Mga kapatid, tayo po'y nasa ikatlong yugto o part 3 at nasa kabanata 7 na po tayo, ang Ebanghelyo ni Nicodemus. Ang isang babae ay sumisigaw mula sa malayo at nagsabi, "Mayroon akong isang isyu ng dugo at hinawakan ko ang laylayan ng kanyang damit at ang isyu ng dugo na mayroon ako sa loob ng 12 taon ay tumigil." Sinasabi ng mga Hudyo, mayroon kaming batas na ang katibayan ng isang babae ay hindi matatanggap. Kabanata 8. At ang iba, isang karamihan ng mga lalaki at babae ay sumisigaw na nagsasabi, ang taong ito ay isang propeta at ang mga demonyo ay sumailalim sa kanya. Sinabi ni Pilato sa kanila, nagsabi, na ang mga demonyo ay sumailalim sa kanya? Bakit? Hindi ba ang mga guro mo ay sumailalim din sa kanya? Sinabi nila kay Pilato, hindi namin alam. At ang iba ay nagsabi, binuhay niya si Lazaro mula sa libingan matapos ang patay sa 4 na oras. At ang procurator ay nanginig at sinabi sa buong karamihan ng mga Hudyo, bakit mo nais na ibuhos ang walang sala na dugo? Kabanata 9. At pinatawag niya si Nicodemus at ang 12 lalaki na nagsabing hindi siya pinanganak ng pakikiapid. Sinabi niya sa kanila, ano ang gagawin ko dahil may isang pag-aalsa sa gitna ng mga tao? Sinabi nila sa kanya, hindi namin alam, hayaan silang makita ito. Muli na tinawag ni Pilato ang lahat ng karamihan ng mga Hudyo at sinabi, alam ninyo ng kaugalian na nasa kapistahan ng tinapay na walang libedura upang palayain ng isang bilanggo sa iyo. Pinagbintangan ko ang isang bilanggo sa bilangguan, isang mamamatay tao na nagngangalang Barabas. At ang taong ito ay nakatayo sa iyong harapan, si Jesus, na wala akong nakitang kasalanan. Alin sa kanila ang nais kong palayain sa iyo? At sumigaw sila, si Barabas! Sinabi ni Pilato, kung gayon, ano ang dapat natin gawin kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sinabi ng mga Hudyo, ipako siya sa krus. At sinabi namang iba, hindi ka kaibigan ng Cesar kung pinakawalan mo ang taong ito, sapagkat tinatawag niya ang kanyang sarili na anak ng Diyos at hari. Gusto mo kung gayon, ang taong ito ay maging hari at hindi si Cesar? At sinabi ni Pilato, sa isang galit ay nagsabi sa mga Hudyo, laging nagre-rebelde ang iyong bansa at palagi ka nagsasalita laban sa iyong mga benefactor. Sinabi ng mga Hudyo, ano ang mga
kapakinabang. Sinabi niya sa kanila, inilabas ka ng iyong Diyos mula sa lupain ng Egypt, mula sa mapait na pagkaalipin, at pinatubayan ka sa dagat tulad ng tuyong lupain, at sa disyerto ay pinakain ka ng mana, at binigyan ka ng mga pugo, at pinawi ang iyong pagkauhaw sa tubig mula sa isang bato, at binigyan ka ng batas. At sa lahat ng mga bagay na ito ay hinimok mo ang iyong Diyos sa galit, at naghanap ka ng isang tinunaw na guya, at sinaksihan mo ang iyong Diyos, at hinahangad niyang patayin ka. At nananalangin si Moses para sa iyo, at hindi ka pinatay. At ngayon, kinasuhan mo ako ng galit sa emperador, at bumangon mula sa tribunal, hinahangad niyang lumabas. Ang mga Hudyo ay sumisigaw at nagsabi, alam namin na si Cesar ay hari at hindi si Jesus, sapagkat tiyak na ang magi ay nagdala ng mga regalo sa kanya tulad ng isang hari. At nang marinig ni Herodes mula sa magi na pinanganak ang isang hari, hinahangad niyang patayin siya, at ang kanyang amang si Jose na nalaman ito ay dinala siya at ang kanyang ina, at sila'y tumakas sa Egypt. At nang marinig ito ni Herodes, sinira ang mga anak ng mga Hebreo na pinanganak sa Bethlehem. At nang marinig ni Pilato ang mga salitang ito, natakot siya at inutusan ng karamihan na tumahimik dahil sila'y sumisigaw. Sinabi niya sa kanila, kahit ito ang hinahanap ni Herodes? Sinabi ng mga Hudyo, oo, siya na. At kumuha ng tubig at hinugasan ni Pilato ang kanyang mga kamay sa harap ng araw na nagsasabi, ako'y walang kasalanan sa dugo ng mga makatarungang tao na ito. Kita mo dito, muli sumigaw ang mga Hudyo, ang kanyang dugo ay nasa atin at sa aming mga anak. Pagkatapos ay inutos ni Pilato ang kurtina ng tribunal kung saan siya ay nakaupo upang iguguhit, at sinabi kay Jesus, sinisingil ka ng iyong bansa na maging isang hari, dahil dito pinatutunayan ko sa iyo, unang masaktan alinsunod sa pagsasagawa ng mga kagalang-galang ng mga hari, at pagkatapos ay mapako sa krus sa hardin kung saan kaagaw. Hatayang si Cruz, sina Dismas at Gestas, ang dalawang magkakasama. Kabanata 10. At lumabas si Jesus mula sa prensa at ang dalawang kasama sa kaniya. At nang sila ay makarating sa lugar na ito, hinuburan nila siya ng kanyang mga damit at ibinigkisan siya ng isang tuwalya, at inilagay sa kanya ang isang putong na tinik sa kanyang ulo. At pinako sila sa krus, at sa parehong oras ay sinabit nila ang dalawang magkasama sa katawan kasama siya. At sinasabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At hinati ang mga sundalo ang kanyang mga damit sa gitna nila, at ang mga tao ay tumayo sa nakatingin sa kanya. At ang mga punong saserdote at ang mga pinuno kasama nila ay pinaglaruan siya na sinasabi, iniligtas niya ang iba, iligtas niya ang kanyang sarili. Kung siya ang anak ng Diyos, bumabasa mula sa krus. At ang mga kawal ay pinaglaruan siya na lumapit at naghandog sa kanya ng suka na may halong apdo, at sinabi, ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas ang iyong sarili. At si Pilato, pagkatapos ng hatol, ay nag-utos ng paratang na ginawa laban sa kanya na isinulat bilang isang superscription sa Greek at Latin at Hebreo. Ayon sinasabi ng mga Hudyo, siya ay hari ng mga Hudyo. At ang isa sa mga kasamaan na nakabitin ay nagsalita sa kanya na nagsasabi, kung ikaw ang Kristo, iligtas mo yung sarili at kami. At sumagot si Dismas, pinagwastuhan siya
na sinasabi, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Sapagkat ikaw ay nasa isang kahatulan at makatarungan kami sapagkat natatanggap namin ang angkop na parusa ng aming mga gawa. Ngunit ang taong ito ay hindi gumawa ng kasamaan." At sinabi niya kay Jesus, "Alalahanin mo ako, Panginoon, sa iyong kaharian." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Amen, amen, sinasabi ko sa iyo, ngayon ay makakasama mo ako sa paraiso." Kabanata 11. At tungkol sa ika-6 na oras, at nagkaroon ng kadiliman sa mundo hanggang sa ika-9 na oras. Ang araw ay nagdilim, at ang kurtina ng templo ay naghati sa gitna. At sumigaw ng malakas na tinig na sinasabi ni Jesus, "Ama, Badhak Ebkidruel, nasaan ko saan isinalin sa iyong mga kamay ay pinagkaloob ko ang aking espiritu." At matapos itong sabihin, iniwan niya ang multo. At ang sertoryon nang makita ang nangyari ay niliwalhati ang Diyos at sinabi, "Ito ay isang makatarungang tao." At ang lahat ng mga tao naroroon sa larong ito nang makita nila ang nangyari, binugbog ang kanilang mga suso at umalis. At sinulat ng sertoryon kung ano nangyari sa procurator. At nang marinig ito ng procurator at ng asawa, sila'y labis na nalungkot at hindi kumain o uminom sa araw na iyon. At pinatawag ni Pilato ang mga Hudyo at sinabi sa kanila, "Nakita mo na ang nangyari?" At sabi nila, "Nagkaroon eclipse ng araw sa karaniwang paraan." At ang kanyang mga kakilala ay nakatayo sa malayo. At ang mga babaeng sumama sa kanya mula sa Galilea nang makita ang mga bagay na ito. At isang taong nagngangalang Jose, isang konsehal mula sa lungsod ng Arimatea na naghihintay din sa kaharian ng Diyos, ay nagpunta kay Pilato at hiniling ang katawan ni Jesus. At dinala niya ito at binalot ng malinis na lino at inilagay sa isang libingan na pinunasan mula sa bato na hindi pa nakaligo. Kabanata 12. At narinig ng mga Hudyo na hinihiling ni Jose ang pagnanakaw ni Jesus. Hinahanap siya at ang 12 na nagsabi na si Jesus ay hindi ipinanganak na pakikiapid. At ni Nicodemus at marami pang iba na umakyat sa harap ni Pilato at pinahayag ang kanyang mabubuting gawa. At sa lahat ng mga ito ay nakatago. Si Nicodemus lamang nakakita nila sapagkat siya ay pinuno ng mga Hudyo. Mga kapatid, tayo muling hihinto dito sa yugtong ito, no? Dito sa ikatlong yugto at nasa kabanata 12 po tayo magpapatuloy sa panibagong pang-apat na yugto. Nawais, pagharian nawa tayo ng bawat sa makarinig nito, kaunawaan, at nawa pagpalain nawa tayo ng kaligtasan ng Ama, Anak at ng Anak ng Banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo, sa nawa't sa nawa.